sa itong muling wika ng Panginoon, ang pinagkatiwala po sa lipa sa akin ay ang anim po na dun po sa aklat ng Juan, Kabanata 11 at talatang 3 po. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, diniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang huling wika ni Jesus ay nangangahulugan na tapos na ang kanyang paghihirap at ang buong gawain na itinagawa sa kanya ng kanyang ama, ang ipangaral ang Ebanghelyo, gumawa ng mga himala at ipagkaloob ang kaligtasan sa kanyang sariling bayan. Nakatuparan niya ang pagliligtas at kumpletong ginawa at ginampanan ang utang ng tao sa Diyos ay kanyang binayaran nang minsan magpakailanman. Yun po. Yung sinalita niya po yung naganap na, alam niya po na naikwento na po niya nung unang kaman. Ibig sabihin na una na po yung salita niya bago pa mangyari yung kasi ito po yung pagpapatunay na sinabi niya muna bago nangyari kasi para po lalong mapatunayan din po sa mga tao na totoo nga na may tunay na Diyos na nagbibigay buhay at tunay na maasahan at tunay na mapagkakatiwalaan. Doon po sa mga hindi po nakakilala, kahit ano po na anong sabihin ng Panginoon, kaharap-harapan niya yung sabihin, hindi po ito maintindihan, lalo na kung wala po sa puso niya yung tinatalakay. Pero kung andun po yung pagnanais natin na malaman kung ano po yung ibig sabihin ng sinasabi ng danal na kasulatan, lalo na yung nagsasalita po, talagang nasa puso niya rin po yung Panginoon. Yung Panginoon po mismo yung nalalagay doon sa puso niya na kasi alam niya po na mabuti yun At yung handa po siyang sumunod, talagang gagawin niya po yun. At sinabi niya po sa mga tao, ang ilan po sa inyo ay mamamatay hanggang hindi ninyo nakikita ang kaharian ng Diyos. At hanggang ngayon po nangyayari po yun. Hindi po namamatay yung mga tao hanggang di po nila nalalaman yung kaharian ng Diyos. Kasi ayun po yung misyon ng Panginoon dito sa bansa. Kailangan malaman ng mga tao yung patungkol po doon sa